Hi everyone! So for today's video, ito nga po pala yung continuous ng vlog ko last time. Pagkatapos nga ay dumiretso agad kami dito sa Disneyland. At ngayong araw nga ipapakita ko na sa inyo yung lahat ng rides and roller coaster na sinakyan namin. And during the time, it's already 3 PM na pala in the afternoon kaya naabutan na namin yung mga parade about Disney characters. And daily din yung parade dito, merong 3 PM, 5 PM, and meron din pang gabi na schedule. And about 45 minutes nga pala yung maximum ng duration ng parade. And okay lang naman kapag na-miss mo yung unang parade, meron pa naman mga susunod. Lahat ng mga Disney characters ay mapapanood mo dito sa parade at pinaperform ng mga foreigners. Parang nanonood ka lang ng mga paborito mong Disney character movies kasi gayang-gaya nila at sobrang gagaling talaga. At bukod doon, isa sa pinakaabangan dito ng turista is yung fireworks every night. And nandito na nga kami sa next rides na sasakyan namin, which is Gadgets Co-Coaster yung pangalan. Bale, pang family roller coaster nga pala to. Pwede dito yung young adults and kids. And since pwede siya sa pang kids, medyo mild lang siya at hindi nakakatakot compared dun sa Space Mountain na sinakyan namin kanina. And meron din nga palang onting boarding restrictions about dito sa Gadgets Co-Coaster. And yung pinaka-design nga pala nito is about Walt Disney Imagineering and yung height restriction niya is 89 cm. And by the way, yung maximum duration nga pala niya is 44 seconds lang and yung capacity na pwedeng sumakay dito is 780 people lang per hour. Bale, itong Gadgets Co-Coaster nga pala is naka-base dun sa Disney animated series na Chip and Dale Rescue Rangers noong 1989 to 1990 movies. Kaya naman, very familiar and most of the time, mga young and kids adults ang mga sumasakay sa roller coaster na to. At hindi ko na rin pala na-videohan yung experience ng pag-rides namin dyan kasi bawal daw yung cellphone. After nga namin sumakay doon sa Gadgets Co-Coaster, sumunod naman kaming nanood ng parade. And sakto, naabutan namin tong si Minnie and Mickey Mouse kaya nanood muna kami saglit ng parade. Habang nanonood nga kami dyan ng parade, nag-iisip na kami kung saan naman kami pwedeng rides na sumakay. Yung hindi ba nakakatakot pero mag-i-enjoy naman kami. At yung pinsan ko na nga lang talaga yung nag-adjust para sa akin kasi nga natatakot ako sumakay ulit sa roller coaster. Actually, pinili ko lang talaga yung mga rides na gusto kong sakyan pero worth it naman at nag-enjoy ako. Hindi na nga namin dyan tinapos muna yung parade kaya naghanap na muna kami ng next ride na pwede namin sakyan. Sobrang bilis kasi talaga ng oras at naghahabol na kami ng mga time na yan para medyo madami kami mga rides na pwedeng masakyan. At dito na nga namin naisipan munang sumakay sa Alice Tea Party. And more on malalaking cup na may iba't ibang klase ng cute na kulay ang masasakyan namin dito. Bale, yung tema nga pala ng Alice Tea Party ay kinuha sa movie ng Alice in Wonderland. Bale, under nga pala yung area na to ng Fantasyland at yung maximum duration din niya is about 15 minutes. And 3 person per vehicle nga pala yung capacity na pwedeng sumakay dito. And pwede mo rin i-spin yung grab hold kung gusto mong mas mabilis. Medyo nakakalula nga lang kapag sumakay ka dito pero enjoy naman. At pagkatapos nga namin sumakay ng Alice Tea Party, next naman na pinuntahan namin is yung Haunted Mansion. Grabe, papasok pa lang talaga kami dyan ng Haunted Mansion pero medyo nakakatakot na. At kung matatakotin ka, wag ka na mag-try dito sa Haunted Mansion pero mas scary ka to kaysa sa roller coaster. At kung napansin nyo, sobrang laki ng mansion na to at ang ganda din ng pagkakagawa. And by the way, itong Haunted Mansion nga pala is nagtatransform during Halloween and Christmas season. And lahat nga pala ng nasa labas ng fakage, the signage, and yung my stretch room pre-show na makikita natin is about Nightmare Story. Pwede ba na dito? Actually, bawal nga pala yung cellphone kaya hindi ako masyadong nakapag-video pero more on soul and spirit nga pala yung tema niya. Very artistic talaga at napakaganda ng design pagpasok mo sa Haunted Mansion. Sobrang dilim at nakakatakot din kasi sa loob ng Haunted Mansion kaya wala ka ng time para mag-video. Pagkatapos nga namin ma-experience yung Haunted Mansion, dumiretso na kami dito sa Seven Dwarfs Rides. Actually, sobrang dami ng taong nakapila kaya hindi na namin masyadong pinush. Sila kuya at Kosey na nga lang yung sumakay dito kasi more on pambata. Pagkatapos nga namin doon ay dumiretso na kami dito sa Peter Pan's Flight para naman ma-experience namin kung paano lumipad. Medyo mahaba din talaga yung pila kasi marami mga tao na gustong sumakay din dito. Pero okay lang kahit mahaba, nagantay na lang kami kasi gusto ko din talaga ma-experience. And by the way, yung Peter Pan's Flight nga pala is one of the best rides para sa mga bata. At kung may mga pamangkin at mga cute kayong anak, pwede nyo dito silang dalhin sa Peter Pan's Flight. Nakapasok na nga kami dyan sa loob ng Peter Pan's Flight at nag-enjoy na kaming panoorin yung iba't ibang klaseng characters na meron dito. And for sure, kilalang kilala nyo kung saan to naka-base na tema ng Peter Pan's Flight. At walang iba kundi naka-base ito sa isa sa pinaka-favorite natin na movie which is Peter Pan. Nababa.
And finally, natapos na din namin ma-experience yung Peter Pan's flight at sobrang nag-enjoy kami. And pagkatapos nga namin dito ay dumiretso na agad kami dito sa Critters Country kasi paubos na yung oras. Dito natin makikita yung isa sa pinakasikat at paborito ng mga turista dito, which is the Splash Mountain. Grabe, sobrang lawak at ang dami din mga tao dito na gustong sumakay. Chikapen Hill nga pala yung tawag sa mountain na to at more on cave siya. Para siyang roller coaster na isasakay ka sa boot at ililibot ka sa loob ng Splash Mountain at dadaan sa iba't ibang sulok ng cave. Bale, 6 to 7 seater nga pala yung capacity na pwedeng sumakay sa isang boot. Bale, yung pinaka-ride experience nga pala niya is mag-uumpisa ka muna sa peaceful outdoor float hanggang i-drop ka nila pababa habang nakasakay sa boat. And nasa 52.5 feet or 16 meters nga pala yung taas ng mountain. At sa sobrang taas nga ng pinanggalingan mo, sobrang mag-i-enjoy ka at mapapasigaw ka talaga. Kala nila ba? At dito na nga nagtatapos yung buong adventure ko sa rides and roller coaster. And abangan nyo pala yung last video ko about dito sa parade sa Disneyland. Hanggang dito na lang muna. Bye!